Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon, Filipino 2, Quarter 2, Weeks 1 hanggang 2. Paghihinuha ng pangyayari sa nabasa at napakinggang kwento. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makagagamit ng personal na karanasan sa paghihinuha ng mangyayari sa nabasa at napakinggang teksto o kwento at makabibigkas ng wastong tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig o cluster at diptongo. Ang patinig ay tunog na likha ng hindi pinipigil na tinig, gaya ng a, e, i, o, u. Ito ay pinakatampok na bahagi ng pantig na binubuo ng 5 letra sa alpabetong Filipino. Halimbawa, aso, elesi, ibon, oso, at usa. Ang katinig ay binubuo ng 23 letra ng alpabetong Filipino. Ito ay B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, G, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z. Halimbawa, bola, candy, dila, fried chicken, gulong, at halaman. Ang kambal-katinig o cluster ay magkasunod na tunog o ponemang katinig sa isang pantig. Ito ay maaaring makita sa unahan, gitna o sa hulihang pantig ng salita. Ito ay KR, GL, BL, KS, BR, at PL. Halimbawa nito ay krema, globo, blanco, comics, braso, eroplano. Para naman sa katinig-patinig o KP, halimbawa nito ay mata. Ang letter M ay katinig, ang letter A ay patinig. Sa salitang wala, W katinig, ang A naman ay patinig. At sa salitang gabi, ang G ay katinig, ang A ay patinig. Sunod ay ang kambal-katinig o cluster. Halimbawa nito, tricycle, transportasyon. Halimbawa naman sa diptongo, ito ay patinig at malapatinig na W at Y. Bahay at ngiyaw. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang sumusunod na larawan. Isulat sa iyong kwaderno ang iyong karanasan na kaugnay ng ipinakikita sa larawan. Ang unang larawan ay isang batang may sakit na inaalagaan. May ganito ka bang karanasan? Narito ang maaaring sagot. Noong ako ay nagkasakit, inalagaan ako ng aking ina at pinainom niya ako ng gamot. Ipinagluluto niya ako ng mga pagkaing gusto ko at dahil doon ay mabilis akong gumaling. Narito naman ang ikalawang larawan. Makikita sa larawan ang tulong-tulong na paglilinis o pagwawalis ng mga tao sa kanilang komunidad. May ganito ka bang karanasan? Narito naman ang maaaring sagot.
Tumulong kaming mag-anak sa paglilinis ng aming barangay. Kami ay nagwalis ng buong paligid at tinanggal ang lahat ng basura sa kalye. Ngayon naman ay basahin at unawain ang maikling kwento. Tahimik at magkakalayo ang mga kinatatayuan ng mga bahay sa aming puok kaya't nakakatakot. Higit na nakakatakot ang aming lugar kung gabi na. Bihira kang makarinig ng anumang tunog ng transportasyon na dumadaan maliban sa tricycle. Isang gabi, papauwi na ako na wala sa aking plano. Madilim na madilim at hindi nasasaklaw ng anumang liwanag ng ilaw ang daan. Wala ring bantay kapag ganong oras ng gabi. Habang ako'y naglalakad, may naramdaman akong kumaluskos sa gawing likuran. Hindi ako makalingon sa takot. Pilit kong binilisan ang aking hakbang. Ibig kong sumigaw, subalit ang kaluskos ay nasa gawing tagiliran ko na. Lalo kong binilisan ang aking lakad kaya't ang tsinelas kong suot ay halos matanggal sa aking paa. Sa dakong unahan, may 2 bolang apoy na papalapit. Nginig na nginig ako. Halos himatayin ako sa takot nang marinig ang kanyang iyak. Meow! 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 At doon nagtatapos ang ating maikling kwento. Natakot ka din ba? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan batay sa kwento. Ang unang tanong, sino ang nagsasalaysay? Ang maaaring sagot, isang taong ginabi ng uwi. Sa ikalawang tanong, saan naganap ang pagsasalaysay? Ang maaaring sagot, sa isang tahimik at liblib na puok. Sa ikatlong tanong naman, ano ang damdamin na nagsasalaysay? Ang maaaring sagot, natatakot. Sa ika-4 na tanong, ano ang dahilan ng damdaming iyon? Ang maaaring sagot, dahil sa naramdaman niyang kumakaluskos sa kanyang likuran. At sa panghuling tanong, sa iyong palagay, ano ang nangyari sa nagsasalaysay? Ang maaaring sagot, siya ay kumaripas ng takbo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang uri ng mga pantig na may salungguhit. Isulat sa iyong kwaderno kung ito ay patinig, katinig, kambal-katinig o diptongo. Sa unang bilang ay bahay. Ang pantig na may salungguhit ay ay. Sa ikalawang bilang, plano. PL naman ang may salungguhit na pantig. Sa ikatlong bilang, apoy. Oy ang may salungguhit na pantig. Sa ika-4 na bilang, klima. KL naman ang may salungguhit na pantig. At sa ika-5 bilang, ilaw ang may salungguhit na pantig ay letter I. Ang tamang sagot ay sa unang bilang, diptongo. Sa pangalawa, kambal-katinig. Sa pangatlo, diptongo. Sa pang-4, kambal-katinig. At sa pang-5 ay patinig. Sa ika-6 na bilang, elepante.
Ang may salungguhit na pantig ay titik E. Sa ikapitong bilang, tricycle. Ang may salungguhit na pantig ay TR. Sa ikawalong bilang, bantay. Ang may salungguhit na pantig ay I. Sa ikasyam na bilang, susi. Ang may salungguhit na pantig ay S. At sa ikasampung bilang, ngiyaw. Ang may salungguhit na pantig ay aw. At ang tamang sagot sa bawat bilang, patinig, kambal katinig, diptongo, katinig, at diptongo. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Ngayon naman ay basahin natin ang kwentong pinamagatang Ang Mga Alagang Manok ni Mang Nardo. Mahusay mag-alaga ng manok si Mang Nardo. Araw-araw niyang winawalisan at tinatabunan ng lupa ang dumi ng manok. Ayaw niyang magrereklamo ang kanyang mga kapitbahay na mabaho at marumi ang kanyang manukan. Pagkatapos maglinis, nakikinig ng drama sa radyo si Mang Nardo. Isang araw, habang kumukuha ng tubig si Mang Nardo, narinig niya ang kanyang manok na nagpuputakan. Laking gulat niya sapagkat nakita niyang nangingitlog na ang mga ito. Inilagay niya sa tray ang mga itlog. Masayang-masaya si Mang Nardo dahil marami siyang maibibenta sa palengke. Ang ibang itlog naman ay ibibigay niya sa kanyang mga kapitbahay. Hindi niya nakalilimutang ibahagi sa iba ang kanyang natatanggap na biyaya. At doon nagtatapos ang maikling kwento. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sagutin ang mga tanong sa ibaba, batay sa nabasang kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang tanong, ano ang kakaibang katangian ni Mang Nardo? Ang maaaring sagot, ang katangian ni Mang Nardo ay masipag, maalaga sa hayop at malinis. Sa ikalawang tanong, gaano kadalas niyang nililinis ang kulungan ng mga manok? Ang maaaring sagot, nililinis niya ang kulungan ng manok araw-araw. Sa ikatlong tanong, bakit kailangang linisin ang kulungan? Ang maaaring sagot, dahil ayaw niyang magreklamo ang kanyang mga kapitbahay na madumi at mabaho ang kanyang manukan. Sa ika-4 na tanong, ano ang ginagawa ni Mang Nardo pagkatapos maglinis? Ang maaaring sagot, pagkatapos maglinis ay nakikinig ng radyo si Mang Nardo. At sa panghuling tanong, saan niya inilagay ang itlog ng mga manok? Ang maaaring sagot, inilagay niya ang itlog ng mga manok sa tray. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin ang sumusunod na mga teksto. Gamitin ang sariling karanasan upang makabuo ng hinuha sa susunod na mangyayari sa sitwasyon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, mahilig kumain ng candy si Rose. Bumibili siya lagi sa labas ng paaralan. Sa iyong palagay,
Ano ang maaaring mangyari kay Rose? Ang maaaring sagot, sasakit ang kanyang ngipin at masisira ito kung hindi siya magsisipilyo. Sa ikalawang bilang, may pagsusulit si Liam kinabukasan. Sa halip na mag-aral, naglaro siya ng computer games. Ano sa palagay mo ang mangyayari kay Liam? Ang maaaring sagot, mababa ang makukuha niyang marka sa pagsusulit dahil hindi siya nag-aral. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Punan ang mga nawawalang letra upang mabuo ang wastong salita. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At narito ang nawawalang mga letra. Ngayon naman ay basahin natin ito ng buo. Sa pagbibigay ng hinuha sa isang pangyayari, madali ko itong magagawa kung batay ito sa aking sariling karanasan. Hanggang sa muli mga bata!